Okay, good morning, class. Good morning po. Good morning. Okay, so I think kompleto na kayo. So mag-start na tayo. So bago tayo mag-start, dadako muna tayo sa prayer. Ako na dito. Okay, everyone, close your eyes and bow our head. Yes, Lord, thank you so much for this morning na patuloy, Lord God, na i-bless ang bawat isa sa magiging klase namin ngayon. Na patuloy, Lord God, na kung anong matutunan ng mga batang ito ay patuloy po na ma-apply sa kanilang mga buhay. Ganun din, Lord, na maituro ko po ng maayos ang mga dapat kong ituro. Maraming salamat, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. So, okay, sino ang pwede magsabi o sino ang nakakaalala nung past lesson natin okay, may pumapasok. Past lesson natin nung last lesson natin nung last meeting natin. Okay. Sino pwede? Anyone? Ma'am, Oh, Miss Jessica. pamilya isang bilang natural na institusyon. Okay, very good. Thank you sa response. So, ang topic natin nung last week o last meeting natin ay pamilya bilang natural na institusyon. So, ngayon naman dadako na tayo sa module 2. Pero bago tayo pumunta sa module 2, ay mayroon muna tayong pampagising. Okay? So, lahat kayo, class, gusto ko mag-participate dito ha. At gusto ko rin na yung mga lesson na iti-take nyo ay yung mga score nyo dito sa palarong to i-record nyo at sasabihin nyo sa akin mamaya. Okay? So, ready na ba kayo? So, nakikita ang screen? Yes po. Okay, thank you. So, paunahan to class ha. Hulaan nyo to. Hulaan to. Okay, ganito class. Ganito yung mechanics ng game natin. So, may papakita akong picture, then huhulaan nyo kung ano yung title ng movie na yon at ano yung relasyon ng mga character sa isa't isa. So, example muna. Trial. Oh, anong title niyan? Anong title ng movie na yan? At ano yung relasyon ng dalawa na yan? A love affair po. O, diba? Example yan ha, nagets na yung, very good, the love affair, at sila ay mag-asawa. So, ganun yung game class ha, sabay-sabay kayo. Lahat kayo mag-participate. So, next. Okay, anong palabas to? Anong title ng movie na yan? Anyone? Sagot agad para hindi tayo mano sa oras. Ang tanging ina. Ang tanging ina, very good. At sila ay, obviously, mag-ina. Okay? Next. Ano to? Anong movie to? Bilisan natin, class. Sagot agad. Hulaan nyo. Just the way you are. Okay, just the way you are. At sila ay mag-ama. Okay, bilisan niyo yung pagsagot, class. Bakit yung iba hindi nagpa-participate? Sige na. O, eto, anong movie to? Sagot lahat. Jacob, Vince Jan, Bristol, Josephine, sagot kayo. Ano to? Helen. Anong to? Anong movie to? Bilisan natin para hindi tayo matagalan. Ating magkapatid. Okay, narinig ko kay Miss Tolentino. At ang relasyon nila ay pareho silang magkapatid. Next. O, anong movie to? Bilisan natin. Naghabol tayo. The Mother Story. The Mother Story. At ano ang kanilang relasyon? Magnanay. Sila ay magnanay. Diba? Okay, next. Ano to? Bilisan natin. Ano to, class? Miracle Cell number 7. Miracle Cell number 7. At anong relasyon nila? Mag-ama. Mag-ama. Okay, next. Anong movie to? Bilisan Anak. natin. Class. Anak po. Oh, anak. Very good. So, anak at sila ay obviously, sila ay mag-ina. Next. Anong movie to? Sagot lahat. Bakit di nagpa-participate yung iba? Vince Jan.
Jacob. Ano to? You are. Okay, just the way you are. Sila ay ano dyan? Ano yung role nila sa isa't isa? Sila ay Magtatay po. magtatay o mag-ama. Okay? Sagot ng maayos. Okay, anong movie to? Bilisan. Four sister and a wedding. Okay, for sister in a wedding. At sila ay magkakapatid. Okay, next. What's the title of this movie? Movie ba to? Family history. Okay, family history. At sila ay asawa. Okay, next. Ano to? Last na yata to. Mama's girl. Mama's girl. So, sila ay obviously mag-ina. So, thank you class sa participation. About sa game natin, thank you sa mga nag-participate sa mga next, baka hindi nyo lang alam yung palabas. So, hulaan nyo kung bakit yan yung natin. Ma'am, anong connect dito? Bakit dito? So, ang connection yan, kasi dyan related, yung magiging topic natin ulit ngayong morning na to. So, proceed na tayo sa topic natin. Okay. So, ang pag-aaral natin ngayon about sa module 2 na tayo. Ang misyon ng pamilya sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Okay. Ano class? Nababasa nyo ba yan? Nakikita nyo yung mga yan? At alam nyo yung mga yan. Yan yung paulit-ulit na reminder sa inyo ng mga magulang nyo, ng mama nyo. Yung, kahit na alam mo naman na, alam mo na yung gagawin mo, pero bakit pa rin, sige, paalala. Diba? So, tingin mo bakit kaya? Bakit gano'n na lang yung paulit-ulit na pagpapaalala, parang silang plaka lang. Diba? Okay, so, isa kang regalo para sa iyong pamilya. Hindi mo maipaliliwanag ng mga magulang mo yung kaligayahan nila simula nung nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo hanggang sa lumabas ka. Hindi pa nila nasisilayan pero labis na yung kanilang saya. Lalo na yung marinig nila yung unang iyak mo na hudyat na ikaw ay dumating na at nabuksan na ang napakagandang regalo mula sa Diyos. So, isa kang malaking regalo kula sa mga magulang mo. So, ngunit sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. O, di ba, nagkakaroon na ng mga argument between sa parent mo at between sa'yo. Bakit kaya? Kasi may mga perspective ka na as you grow up, parang may mga bagay kang nare-realize. Then, yung parent mo, naka-focus din sila sa kanilang realization o sa kanilang pananaw na alam nilang para sa ikabubuti mo. So, dahil nga sa ganong mga pananaw, nagkaroon na kayo ng iba't ibang pananaw, yung argument nandyan na, yung parang misunderstand, yung paglaban ng sariling mga point, mga sariling opinion, di ba? So, dahil anak ka pa lang, hindi pa ganun kalaki yung power mo, sa kung paano mo ipa-express yung mga nagkakaroon ka ng sama ng loob sa pamilya mo o sa magulang mo. 'Di ba? Sinasabi mo minsan na bakit sila pa marami naman diyang mas better sa kanila. Pero di mo ba naisip, bakit sila pa? Bakit sila pa yung binigay sa ng Diyos? Kasi sila yung nakatadhana para sa iyo. Sila yung mga itinakda ng Diyos para magulang mo dahil alam ng Diyos na magagabayan ka nila dahil alam ng Diyos na fit kayo sa isa't isa. Okay, bahagi ng buhay ng isang lalaki at babae na nagpasyang magpakasal. So kapag nag-asawa, expected na mayroong responsibility. 'Di ba? Merong responsibility, sinabi dito, ito ay yung pagpapamilya yon, at ito ay isang tungkulin na hindi maaring talikuran mo o ipasa sa iba. So, yun nga, class, di ba? Isa pagpapamilya, hindi siya ganun dapat na madalian. Kaya, piniprepare siya, di ba? Kaya nga sinasabi, kapag hindi ka pa ready mag-asawa, hindi ka pa ready mag-asawa, wag ka muna mag-boyfriend. Kasi nga, hindi pa. Di ba, ganon?
kasi yung kapag pumasok ka sa pagpapamilya, meron niyang malaking responsibilidad. 'Di ba? May malaking responsibilidad na hindi mo pwedeng ayawan kapag di mo kaya at hindi mo ipasa sa iba kapag di mo rin talaga kaya. Okay? Ang pagiging mapanagutan ng mga magulang ay nangangahulugan ng malayang pagganap. Sa kanilang mga tungkulin, kakambal ang pagtanggap sa mahalagang may kakayahan silang harapin ang anumang hamon sa lahat ng pagkakataon na ginagabayan ng prinsipyong moral. Mahalaga ring maisapuso nila ang pagkakaroon ng pananagutan sa Diyos sa kanilang konsensya at sa lahat ng mga taong ibinigay sa kanila ng Diyos upang paglingkuran. Ang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak ay hindi nagtatapos sa pagbibigay sa kanila ng makakain, maiinom, may susuot. Okay, class, ganon ang family. Kapag nasa family ka, hindi matatapos doon lang. Hindi lang matatapos na, okay, binigyan mo na ng pang-diaper, wala na ako responsibilidad lang. Diyan. Kaya nga sinasabi, hanggat hindi ka prepared, wag ka muna. Kasi hindi lang yan, tsaka hindi siya saglit lang. Once na pumasok ka sa family, habang buhay mo na yan. Kaya ganon kalaki yung role ng mga magulang sa mga anak na hindi lang mga simpleng bagay yung dapat na i-provide, kundi pati, ano sabi dito? Kasama rito ang paghanda sa kanila. So, ganon yung role ng mga magulang, ihanda ang mga anak at gabayan upang makamit nila ang tunguhin ng tao. So, ano ang tunguhin ng tao? Tunguhin ng tao ang maging masaya sa buhay at maging maging ganap bilang tao. Okay, so ito pagbibigay ng edukasyon. Ang karapatan para sa edukasyon ng mga bata ay orihinal na pangunahing karapatan. Katuwang nila ang mga institusyon sa pagkamit nito. So yun, class, ha? Yung edukasyon, karapatan natin ng mga anak natin, yun yung pangunahin nating karapatan. At the same time, yung mga magulang natin, karapatan din nilang turuan tayo. May right silang turuan tayo. Kaya nga, di ba, yung iba, may mga ways sila nagpagtuturo. Kapag hindi sumunod o mali yung ginawa, may palo, di ba? May ganon. So, right nila yun. Right nilang mamalo, right nilang gumawa ng paraan para maturuan tayo. Since right mo rin na matuto ka. Okay? Ganon. Sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan, mahalagang handa ang mga anak sa harapin ng anumang hamon na inihain ito. Magagawa lamang nila ang mga ito kung naihanda sila ng kanilang mga magulang. So, along the way, ang mga anak, hindi lang siya forever na baby. Along the way, nag-grow yan, maraming nadadaan-daanan, maraming na-encounter. So, mahalagang misyon ng pamilya, ng magulang, na magabayan yung mga anak nila. Maihanda ang mga anak nila sa mga bagay na malaki ang magiging epekto sa mga anak nila. Dapat, ito rin, di ba? Ito, ang pornografiya, droga, maruming politika, peer pressure at iba pa, ilan lamang sa mga halimbawa ng mga sitwasyong kaharapin. So, ilan lang yun sa madadaanan ng mga anak na kapag hindi nagabayan, ay posible talagang mapahamak o masira, ikasira ng mga anak nila. Kaya ganun kalaki ang responsibility ng mga magulang nila. Kapag hindi yun nagampanan ng magulang ninyo, yung paggabay sa inyo, yung pagbibigay ng edukasyon sa mga ganong bagay, tingin nyo, anong magiging kinabukasan nyo? Pag hindi kayo naging aware sa ganong bagay, hindi kayo naging aware doon sa drugs, sa pornography, o sa kung ano-ano pa, o diba? May possibility na makapag-decide kayo ng mali, makapag-decision kayo ng mali. So, pangunahing dapat na ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak ang wastong paggamit ng kalayaan. Ayun, so yung mga magulang natin, habang tinuturuan tayo sa mga bagay-bagay, ini-educate tayo, kasama rin doon yung kanilang pagiging modelo. Habang ini-educate tayo ng mga magulang natin, hindi lang yun natatapos sa puro lang sila sabi-sabi, oh anak, ganito yung dapat mong gawin, wag yan, ganyan. Hindi siya lang ganon. Sa halip, yung magulang natin, nagiging model siya. Sila yung model natin. Kaya dapat yung magulang, kung ano yung tinuturo, yun maganda rin yung
na mismo sa buhay nila na-apply nila. Kasi malaki yung impact ng influence ng magulang. Malaki yung percent na mabibigay nun sa pag-iisip ng bata. Okay? Sa ganitong pagmumulat, may isa sa puso ng mga anak na mas mahalaga ang tao sa kung ano siya at hindi sa kung ano ang meron siya. Okay, ang turong ito ay magbubunga ng iba pang mga pagpapahalaga tulad na. So, kapag tayong mga anak ay na fully naturuan tayo ng buo, so may mga matututunan tayo. Ano yon? Ang mga ito, pagtanggap, pagmamahal, katarungan. Maano natin siya, sariling awareness natin sa mga bagay na yan. Okay, naiintindihan pa ba? So, ito, kaya nga mahalaga yung pagturo at pagiging model ng mga magulang. Kung ang isang bata ay namumuhay sa selos, natututo siya palagi makaramdam ng pagkakasala. Kung isang bata ay namumuhay sa pamumuna o pamimintas, natututo siyang maging mapanghusga. So, kung paano ka minold ng family mo, ganun ka magiging in the future. So, kung ang pag-mold sa'yo ay positive, na nagana ka sa mga turo, obviously, yung mga actions mo at yung outcomes ng mga actions mo ay positive. At ganun din pag negative. Negative din yung effect. Kaya ganun ka maingat yung ginagawa ng magulang. Kaya sobrang halos nagagalit kapag hindi nasusunod kasi ganun kabigat yung responsibility nila. Paggabay sa paggawa ng mabuting pagpapasya, isa sa mga pangunahing makakatulong upang ang isang tao ay maging matagumpay, masaya, at magkaroon ng kakayahan na makapag-ambag para sa kaunlaran ng lipunan. Ay ang turuan siya na makagawa ng mabuting pagpapasya. So pagkatapos kang turuan, pagkatapos kang i-educate, ngayon, panahon mo na, ngayon, isa rin to time na para makagawa ka na ng sarili mong desisyon. Kaya, malaki ang role ng magulang sa paggabay, sa paggawa ng mabuting pagpapasya ng kanilang mga anak. Kapag hindi mabuti ang pasya, ikakapahamak yun ng anak. Kaya ganun na lang talaga, di ba, class? Yung ng mga magulang natin sa atin. Sa paglipas ng panahon, maharap ng isang kabataan sa mas mabigat na suliranin sa isang problem, kung saan kailangan niya nang mag-decide. Maraming mga examples, di ba? O kailangan mong mamili kung ganito ganyan isang bagay. Sa mga problema na yon, kailangan magdesisyon ka. Hindi habang buhay ng mga magulang natin ay nandyan para saluhin tayo, di ba? Kaya ang habang lumalaki tayo, yung mga magulang natin naka-assist. I-check yung mga natin, yung mga decisions natin. I-check yung mga actions natin. So, may mga pagkakataon na yung mga attitude, yung mga decision na napipili natin na pangkasarili, makasarili. Mas nagde-decide tayo kung saan mas tayo lang yung magiging okay. Hindi yung mga magulang natin, hindi yung ibang tao. Ganun. So, minsan mali yung mga decision pala natin. Akala natin okay pero mali pala. Diba? Ganun. Kaya mapapansin natin yung ibang mga kulang sa sa guidance. Diba? Mahalaga ang isang kabataan ay magabayan sa paggawa ng tamang pagpapasya upang hindi siya masanay na gumawa ng mga maling pasya at hindi matuto sa mga ito. Hindi rin tama na lagi na lamang nariyan ang magulang upang tulungan siya na maisaayos ang kanyang mga pagkakamali. So, mahalaga yun, napapractice yung pagdidesisyon. Sa simpleng bagay, napapractice ng mga bata yung yung result ng mga desisyon nila. Malaking malaking lesson yun sa mga bata. Okay, ang pagsisisi ay bunga ng maling pagpili. So, kapag tayo ay nagsisi, alam natin na, mali talaga ito nagawa ko. Ibig sabihin, mali talaga yung decision mo. May mali kang napili, may mali kang nagawa, di ba? Ang pagkakaroon ng kakayahan sa mabuting pagpapasya ay bunga ng karunungan at pagpapahalaga na itinanim ng magulang. Sa kanilang
mga anak mula noong sila ay bata pa lamang. Ito ay bunga ng pagtitiwala at pagbibigay sa mga bata ng kalayaan na gumawa ng pagpapasya na ginagabayan ng maingat ng paghusga. So, ang mga magulang natin habang ginagabayan tayo, maingat din silang maingay po. Okay, habang ang mga magulang natin ay habang guided pa nila tayo, ganun na lang yung pag-ingat nila. Hindi sila may panghusga, pero nila, malawak yung pangunawa nila. Kasi alam nilang kulang pa tayo sa gabay. Kaya nandun sila para gabayan tayo. Diba? So, balik tayo ulit dito, class. Kasi diba, class, may mga batang maaga pa lang sumasali na sa gang. May mga bata pa lang nabubuntis na, nagkakapamilya na. So, sila yung mga kulangan sa paggawa ng tamang pagpapasya. So, kapag nakita natin na kapag pinili ng bata yung mali, kapag hindi naging tama yung pagpapasya ng bata, yung magiging future niya o yung resulta nun, maapektuhan yung buong kabuhayan niya. Example nga nun, yung sa drugs. 'Di ba yung mga nasama sa mga bad influence na barkada, sabi ng mga magulang natin, huwag kang sumam sa mga ganyan, bad influence yan, nandun yung 'di ba, paggabay. Pero mas nagdesisyon ka, wala, kaibigan lang naman to, party lang naman to. Ganun, party lang naman. Nalagyan ng drugs yung ininom o pampatulog. Tapos kinabukasan, 'di ba, na rape ka, ganun. So, yung desisyon, maling pagpapasya na hindi sila o minsan tayo rin hindi sumunod sa payo ng mga magulang. Okay, sa paghubog sa pananampalataya. Sabi ni Stephen Covey sa kanyang aklat, si Stephen Covey, meron siyang aklat na pinamagatang 7 Habits of Highly Effective Families. May mga pag-aaral na nagpapatunay na ang pakikibahagi ng isang tao sa mga gawaing pangrelihiyon ay mahalaga upang magkaroon ng pangkaisipan at pandamdaming kalusugan at katatagan, lalo na kung ito ay ginagawa ng tao na may pagkukusa o bukas sa puso. Ito rin ay nakapagpapatibay ng pagsasama ng pamilya. Isipin nyo, class, kapag hindi kayo nagkakasama-samang pamilya nyo, parang kanya-kanya, diba? May kulang. Bakit parang may kulang? Kasi nga, walang pagkakaisa doon. Aniya kung ang isang pamilya ay maglalaan ng 10 minuto hanggang 15 minutes sa tuwing umaga sa pagbabasa ng mga babasahin na mag-uugnay sa inyo at sa Diyos. Ba? Tulad nung sa Biblia para sa mga Kristiyano at Quran naman para sa mga Muslim. Matitiyak na ang mga pagpapasyang isasagawa ay mabuti. So, yun, kapag ang mga tayo ay kahit papaano ay nakakapagbabasa ng ng Bible, kung tayo ay Kristiyano, may malaki yung impact na natututo tayo sa pagbabasa ng Bible. Kahit 15 minutes kang nagbasa, pero yung mga nabasa mo o natutunan mo doon ay talagang pagpabago ng araw o ng mood mo o ng perspective mo sa araw na yon. So, kaya hanggat ang sinasabi niya dito, mahalaga na merong ganon. Kasi kapag merong ganon, yung relationship sa family na pa rin, na nandun pa rin. Lalo na yung time pa with God yung ginagawa nila. Okay. Magkakaroon ng sapat na kakayahan. So, kapag tayo ay sagana sa pagbabasa ng Bible, sagana sa pagpapalago ng ating spiritual, pati ang ating pag-iisip, ang ating kalusugan ay lalago rin. Ganon din ating relasyon sa ating pamilya. Mas mababantayan din natin yung mga kilos natin. Kasi, mali pala yung mag-join sa mga taong, mas mali palang mag-join sa mga taong bad influence, ganon. So, sa mga taong mangmang, kasi nababasa yun sa Bible. So, ganon yung ganon na lang kahalaga ang pinagpagtibay natin yung spiritual life natin. O pinapatatag natin kasama, syempre, ang ating pamilya.
So, merong mga pamamaraan na maaaring makatulong sa iyo at sa iyong pamilya. So, ito yung mga helpful things to para mag-grow tayo spiritually, di ba? Mag-grow spiritually, yung relationship natin, yung pagiging makatao natin. Kasi di ba pag nagbabasa talaga tayo ng Bible, namumod talaga tayo at ibong nagiging maayos ka talaga. Kasi nga, iba yung yung transformation na ibinibigay ng Bible o ng Quran, di ba? So, una dyan, tanggapin ng Diyos ang dapat maging sentro ng buhay pampamilya. Dapat ito yung una-una. Bakit? Kasi kapag ang God ang center ng family, ang God ang magkocontrol, ang control nun ay maganda dahil si God yon. Maganda ang tanging layunin ng Lord sa bawat mga anak niya. Okay, next, ituon ang pansin sa pag-unawa. Dapat kapag nagbabasa, hindi lang basa. Dapat ibigay ang full attention para hindi ka, para lahat ng detail, lahat ng learnings, talagang na-receive mo o nakukuha mo. Hayaang maranasan ang tunay at malalim nitong mensahe. Gamitin ang mga pagkakataon na handa ang bawat kasapi ng pamilya na makinig at matuto. Tulungan ang bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan ang mga itinuturo tungkol sa pananampalataya. Okay? At iwasan ang pag-aalok ng suhol. Kapag mama ka o magulang ka, o anak, sama ka sa akin magsimba ha, para pagkatapos nun, bili tayo ng sapatos mo sa SM. So, dapat, yung anak natin, mapasama natin ng bukal sa loob niya, hindi dahil sa meron siyang reward o may punishment siya from you. Okay? Next, ipadanas ang pananampalataya ng may kailangan. So, ito class, mga pamamaraan to para maging malago tayo spiritually. Ilan lang to sa mga paraan kung paano makakatulong sa family natin. Okay? Naintindihan? Class, naintindihan? Nandyan pa ba kayo? Okay, so I think nandyan pa nga kayo. Dito pa po. Okay, thank you sa response. Okay, so, wait lang class. Bago tayo mag-end mamaya, may sisend akong link sa Google Classroom at sa group chat nyo. Sagutan nyo yan ha, about siya dito sa lesson. Pang-evaluation natin siya para masukat ko kung naintindihan nyo ba yung tinalakay natin, kung may hindi kayo naintindihan. Nang sa ganoon ay ating magawa ng paraan o maipaalala ulit sa inyo kung maipaliwanag sa inyo yung mga bagay na hindi nyo naintindihan about sa topic natin na to. So, ang mga tinuro ko class ay mission nyo ng pamilya. Ng mission ng pamilya. Okay? Mission ng pamilya. At dahil nga patapos na tayo, wala na tayong oras, bibigay ko yung assignment nyo. Okay, itong assignment na to, ibibigay nyo to sa akin next week. Sa next meeting natin. So, ano ang mga banta sa pamilyang Pilipinas sa sumusunod na gampanin? So, kapag yung mga pinag-usapan natin ay hindi nagampanan ng maayos ang mga magulang, ha? Ano yung mga bantang yon? Ano yung pwedeng mangyari anong mangyari kapag kapag hindi nabigay ng tama ang kapag hindi nabigyan ng tama ng edukasyon, hindi nagabayan ang pagpapasya at hindi nahubog ang pananampalataya. So, class, may tanong pa? Para makapag-end na tayo since hanggang doon lang ang ating discussion ngayong umaga. So, may tanong pa, class? Clarification, violation? Wala po. Okay, naintindihan? Yes. Okay. Kung naintindihan, pwede na kayong mag-leave. Salamat sa oras. Sisend ko na lang yung link. Okay, bye. Thank you po. Thank you po. Bye.
End ko na rin yung class.